God! Nahiya ako mag-sit down video. So, eto na nga. Oh my God! Hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. Start na ba? Butang ina mo, di Okay. Nagdadalawang isip ako kung i-share ko to online. Pero, naisip ko rin na why not i-share ko kasi pwede tong maging lesson sa ibang tao. Okay, let's start. So, nung March 17, na-diagnose ako ng H. pylori and acid reflux. So, yung H. pylori is bacteria yon na sumisira sa lining ng wall ng sikmura ng tao. Yung acid reflux naman, meron na ako dating hyperacidity. Nag-escalate lang siya to acid reflux. Siguro dahil din sa H. pylori. Not sure ha, pero nabasa ko kasi online na may contribution yung H. pylori sa acid reflux. Kasi nga sinisira niya na yung lining ng sikmura. So, yung acid lalong tumataas. Pero, bago ko malaman yon na may H. pylori ako, syempre nagpa-check up ako. Ilang beses rin ako nagpabalik-balik sa medical city. January pa lang, na-experience ko na yung pagsakit ng tiyan. Actually sa akin, normal na yung pagsakit ng tiyan. Kasi nga, alam ko sa sarili ko na may hyperacidity ako. Pero, nung January hanggang Feb, napapansin ko na lumalala na yung nararamdaman ko. Dati dito lang siya, Lately, nung Feb, nararamdaman ko na tumatagos na siya dito sa likod ko. Tapos, may time na itong part na to, itong kanan ko, sumasakit na rin siya. Tapos, tagos din sa likod. Tapos, napapansin ko rin noon na tuwing gabi lang sumasakit yung tiyan ko. Tuwing nagwo-work pa ha. Panggabi kasi ako sa trabaho. So, kada nagwo-work ako, ang sakit lagi ng tiyan ko. Ang hirap makapag-focus sa work. As in, namimilipit ako sa sakit. Nung hindi pa ako nagpapa-check up, nag-search na rin ako that time. Yung mga symptoms na nararamdaman ko, may nakita pa nga ako na yung isa sa symptoms ko is pwedeng gallstone. Based sa Google ha. Pero, syempre, hindi naman ako naniwala agad sa Google. Syempre, gusto ko rin na pa-check muna. Kumaga, bago to jump into conclusion, kasi syempre mahirap na. Parang mapapraning ka pa, diba, kung masusundin mo yung Google. So, tiniis ko yung January. Yung buong month na yon, umiinom ako ng yung usual na gamot ko para sa hyperacidity. Yung pantoprazole. Umi-effect siya saglit lang. Tapos, balik na naman. Nakatry na rin akong uminom ng omeprazole para sa hyperacidity din yon. Tapos sinasabayan ko rin ng Gaviscon. Kaya lang yung effect ng gamot is saglit lang talaga and pabalik-balik. May time nga na ang interval na ng pag-inom ko is every 1 hour para lang mawala yung pain. Kasi ganun talaga kalala yung sakit. Then, nung February, nag-decide na ako na magpa-check up kasi sabi ko, isang buong buwan na ng January pero walang pagbabago kahit umiinom ako ng gamot. So, that's the time na nakapag-decide na akong magpa-check up sa medical city. So, Feb 10 yon, nagpunta ako doon. And na-diagnose ako ng gallstone and renal stone. So, in-advise ako na whole abdomen ultrasound. Tapos, bukod doon, naresetahan din ako. Yung usual pa rin na iniinom kong gamot, nireseta lang ulit sa akin. Pero, syempre, as advised ng doktor, ininom ko pa rin yon kahit na yun na talaga yung mga iniinom ko rin gamot. March 2, doon na ako nagpa-ultrasound. First time kong ma-ultrasound dito sa abdomen. Pag ganun pala, kailangan magfa-fasting ka. So yun, pinag-fasting ako. Kahit nga uminom ng tubig, bawal. Ang kulit nga. Kasi Sunday ako nagpa-ultrasound nung March 2 nga. Bago kami pumunta ng clinic, nagsimba muna kami. Tapos syempre, magko-communion ka. Wala sa isip ko na naka-fasting nga pala ako. So nakapag-communion ako. After nung communion, tsaka ko lang na-realize na hala, bawal nga pala ako kumain ng kahit ano, naka-fasting nga pala ako. Pero dinuloy ko pa rin yung check-up. Pumunta pa rin kami ng clinic. Tapos pagdating ko doon, in-advise ko na lang yung doctor na, ayun nga, nag-take ako ng osteo.
Sabi sa akin ng doktor, ma'am, ba't ka kasi nagsimba? Gago! So, ayun na nga. After March 2 ng ultrasound, wala na akong iniinom na gamot nito. So, bumalik ako. Kailan ba ako bumalik? Gago! So, March 2 ako nagpa-ultrasound. Siyempre, hindi pa agad mababasa yun ng doktor ko kasi ibang doktor yung nag-ultrasound sa akin. So, bumalik pa ako sa clinic ng Thursday ata or Friday, March 6 or 7 ata. Nakita ko na yung result dun sa doctor ko. May nakita daw sa ultrasound na 1.87 cm na bukol. Ang dilim na pala, shucks. So, ayan. So, ayun nga, bumalik, nasa na ba ako? Gago! So, nakita sa ultrasound na meron akong 1.87 cm na bukol. Pero, hindi sinabi sa akin kung saang part ng tiyan ko. Basta sa tiyan. Ang kulit pa nga nun, doktor Binasa lang niya yung nakalagay dun sa papel. Pero, hindi niya in-explain sa akin. Kasi may mga, alam mo yung pagka nabuntis ka, yung sa OB. Yung ganon, yung picture ng kidney mo, ganon. Basta ganon. May ganon na binigay din sa akin. Pero, hindi niya na in-explain kung ano yung meron dun. Anyways, nung time na yon hindi na niya ako niresetahan ng gamot na iinumin. Pero, ang sabi ko sa kanya, masakit pa rin yung tiyan ko. Kahit na natapos ko na yung nireseta niyang gamot sa akin nung una. Tapos, sabi niya, sige magpa-endoscopy ka para makita yung loob talaga ng tiyan mo kung anong meron. So, ayun, March 17, pumunta ako ng hospital dito sa, alam ko, Commonwealth lang din. Ang mahal nga, 12K. Pero okay din naman. Kaltas na dun yung PhilHealth. Pero hindi siya covered ng health card sa company. Kasi hospital siya yung sa amin kasi clinic-based lang. So, ayun. So, ipapakita ko sa inyo yung video ng loob ng tiyan ko. Pagdating ko nga dito guys, pinag-fill out muna nila ako ng form para sa PhilHealth. Tapos pinainom rin nila ako ng liquid na gamot. Pero hindi ko alam kung para saan yun. After mag-fill out ng form, niready na ako ng nurse. Inisprayan niya na ako ng anesthesia sa ilong at sa bibig. 3 beses niya akong inisprayan sa magkabilang butas ng ilong ko tsaka sa bibig para daw hindi ko masyadong maramdaman habang nasa procedure. Kasi gising ako guys nung ginagawa to sa akin. So ayun, nakahiga ako nito sa left side ko. At gising ako the whole time. Opo. So this time, naipasok na ni doctor yung endoscopic hose sa left nose ko. Hinahanap niya kung saan niya pwedeng mailusot yung hose kasi medyo masikip daw yung daluyan sa may bridge ng nose. Kaya nahihirapan siyang padaanin yung hose. Kaya yan, hinahanapan ni doc kung saan niya pwedeng maipasok. Kaya lang, since mababa yung bridge ng nose ko, hindi kayang ipasok yung hose sa left ng nose. So, sinubukan niya sa right. And makikita nyo dyan na nag-success siya dyan sa right side ng nose ko. Parang nalilong yun. Masyadong ano yung grades ng nose nyo. Ayun po. Subunan nito na ya. Ayun pa. Ayun. Naya. Okay. Lalo mo ya. Oh my God guys, dila ko yan. Nakabaliktad lang kasi yung camera. Pero dila ko yan, tsaka lalamunan ko yan. Isang tulong muna, isang tulong malaki. So, okay. Isa mo na, isa mo. Nasa mo, nasa. Hindi mo na, ilaro mo, ilaro mo. Okay. Makan po? Tusok mo yun. Isang tulong mo, isang tulong. Okay. At ayan na nga, tuluyan nang naipasok ni Doc ang endoscopic hose sa esophagus ko. Yan, diyan po dumadaan tayo ng kanyang pagkain. Tubo ng padalang po. Ayan, puso niya. Ayan, tubig sa labas. Okay. Paglalayo na po yung hangin. Ayan po, guys, sugat dito. Ayan rin, mapula, oh. Reflux nga siya. Reflux na ng acid, Reflux na reflux. Tapos, pagpasok sa loob. Ayan, simulan na niya yan. May tuloy ka kasi binayin mo yung jiwa ng konti yung sunod dito. Pero hindi konti yung dilaw. Hindi ko daw ba yung konti yung dilaw kasi galing sa abdo yan. Huli ko lang yung tubig, Ayan.
Wala na na, hingo lalim ako ha. May leg set ka naman. Sino sunod ako siya ito? Dati si RJ. Oo, Dok. Papunta na galing sa at road. Kaya tayo, manipis ang kanyang sigura, manipis ang lining. Nakikita mo yung mga ugat sa loob ng yan, ilang. Bakit gawin sa sa gawin? Ayun, siguro. Pero manipis, maasin. May maasim dito siyang Maasin kaya na saka yung ligtas na. Tumatagos nga po sa likod yung sakit eh. Oo. Kasi kaya may sugat sa sopo ko kanina, yung ganyan po na sa likod yung sugat. sa pagitis. Pero bigas na yan, no? Para siyang nasampal-sampal ng umulang pisngi, parang ganyan. Mm. Kulang po sa Red Horse yan. Puta gusto yan. Ano na, kung babae ka yan, kulang sa Red Horse. Pwede ka magsalita, pwede ka magsalita. Oo. Kayo ha. Kaya MP lights. Kayo ha. Ayan mo yung malit na sigura, malit na bituka, no? Yan, yan dyan ang kulay dilaw na dapat natin dyan. Kung normal yung dilaw dyan, kung doon sa sigura niya kanina, hindi yung maganda yun. Abundante balloons na yun. Abundante balloons. Nung nakaraan yung Dok, araw na mga buntis, may mga paano ba dyan, klinikan. Okay na ito. Okay, wala nang problema. Sorry. Kung wala po ng sample kasi para i-test natin ng bacteria po. Ayan. Bilang kayo ng 1 to 50 doon. Gusto tayo. Nagmali mo na na-IP sa kasi. Dito ng doon kaya, hindi na natin ang gawin na. Isa kasi maluwag yung nakakapitulan. Kaya maluwag na sa iyo. Hindi lang. Maluwag yung pala siguro. Yan po yung kanyang wala naman damage dito. Sa taas na may sulat. May sulat ako. Pag nagagamot ko yan, nagagamot ko. Kasi yung hangin po na yan para hindi masyado maging-high. Yung kulay dilaw na po yung tayo, hindi yung talong-talong gamot yan, masalik ng tiyan niya. Hindi sabi ko yung sugat dito. Ayan na yun. Ayan, ayan. Gamutin nga dito, gamutin. Tapos tayo na, basta. Okay. Okay. Okay na, tapos na. Sige. Ito lang pinatay mo sa akin. Ito mo ano. So, yung symptoms pala na-experience ko, so, kapag dumidighay ako, may lumalabas na maasim. Tapos, may time na pag dumighay ako, diretso suka na. Masakit sa gitnang part nga ng tiyan. Ayun, dito. Minsan, sa may bandang kanan. Tas tagos sa likod. Then, yun nga, tuwing gabi, sumasakit yung tiyan ko. Actually, sa ilang months na pagsakit nito tuwing gabi, na-monitor ko na rin kung anong oras nag-start yung sakit hanggang sa matapos. So, from 9 p.m. to 6 a.m. Yun, namimilipit talaga ako sa sakit. Ang hirap magtrabaho, hirap mag-focus sa work. Tas may nararamdaman din akong heartburn, yung mainit dito. Simula dito sa dibdib, papunta dito. Yan, mainit yung pakiramdam dyan. Tas kapag sumasakit yung tiyan ko, bloated din ako. Tapos eto naman yung mga foods na nakahelp sa akin. Lagi akong umiinom ng salabat pagka sumasakit yung tiyan ko. So kung masakit tiyan ko, inom ako ng salabat. Maya-maya didighay na ako niyan. Tas maya-maya mababawasan na yung sakit ng tiyan ko. Tapos uminom din ako ng chamomile tea. Kaya lang yung chamomile tea naman, hindi siya katulad ng salabat na nakakabawas ng pain.
Parang ano lang siya, kumakalma lang yung acid sa tiyan ko, pero hindi siya totally nakakabawas ng pain. Tapos, ito yung mga madalas kong kainin. Quaker oats, yung oatmeal, konting gatas lang, tapos tubig na mainit, ganun. Tapos, almond milk, yung unsweetened. Yan, masarap yan sa tiyan kapag iniinom ko yan, maginhawa sa pakiramdam. Actually, mahilig ako magpa-grab food. Kaya lang, napansin ko, yung grab food is nagko-contribute siya sa pagsakit ng tiyan ko lalo. Basta anything fast food, hindi na nga rin ako nagkakape. As much as possible, yung ulam namin, palagi kong nilalagyan ng basta anything na may patatas, carrots. Umiiwas din ako sa mga oily kasi yung oily foods nakakapagpasakit din siya ng tiyan. 'Di ba nakita nyo na yung endoscopy video? After nun, niresetahan ako ng medicine na itetake ko. For the first 2 weeks, meron akong 3 iniinom. Sabay-sabay yon. Clariget, Himox, tsaka Tegoprazan. Ayan, 3 yan. Ininom ko yan for 2 weeks ng sabay-sabay. Twice a day. Diyos ko, kung alam nyo lang, ang tataas ng dosage ng mga yan. Yung Clariget, 500 mg. Tegoprazan, 500 mg. Yung Himox, 1,000 mg. So, sa isang inuman, 2,000 mg yung iniinom ko, diba? Diyos ko, kaya after kong uminom, yung pakiramdam ko is nanlalambot, yung parang lutang yung utak ko, ganun. And ang mahal nito ha, Diyos ko, inabot ako ng 6,471 para dun sa 3 yun. For 2 weeks lang yun ha. Bukod pa doon, after ng 2 weeks kong gamutan, balik ako sa kanya. Pero ang nangyari, after 3 weeks pa ako nakabalik sa kanya. Kasi nag-Holy Week eh. So, sarado yung mga clinic. Pag-resume ng mga clinic, doon ako bumalik sa kanila. Nagdala ako ng stool sa hospital para ma-check nila kung meron pang bacteria sa tiyan ko. Ayan, nakapag-submit na ako ng sample ng stool ko. Hinihintay ko na lang yung resulta. A few moments later. Graduate na ako! Magaling na ako! Thank you, Lord!